lahat ng papuri at pasalamat ay para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puri natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at ating pasalamatan siya sa mga pagkakataon na binigyan niya sa atin para sa patuloy na pagsasaliksik ng kaalaman, higit lalo sa isa sa mga panuntunan natin bilang isang Muslim, walang iba kundi ang Arkanul Islam. At alhamdulillah, tapos na natin italakay ang lahat ng mga may kaugnayan sa sala. Ngayon ay pag-usapan natin ngayon ang pag-ayuno. Since na ito ay ilang araw na lang, ilang days na ba lang? Ilang days na? Ilang araw na ang pag-ayuno? Mahigit isang buwan na. So ito ay munasib, ibig sabihin ay akma sa panahon, napapanahon. Ika nga, at bilang paghahanda sa pag-ayuno at tunghayan natin yung mga kaalaman hingil dito. So inshallah ay bago yan ay siyempre ay doon tayo sa pamaraan na sinasagawa natin na kung saan pagpapakahulugan ng pag-ayuno inshallah subhanahu wa ta'ala. Now, ang isa sa mga haligi ng Islam ay walang iba kundi pag-ayuno na kung saan ay itinataguyod ito ng Muslim sa buong sandaigdigan. Okay? Now, ano ba ang ibig sabihin ng pag-ayuno? Una-una, ang ibig sabihin ng tinatawag na pag-aayuno ay walang iba kundi ang meron tayong istilahan at saka lugatan. Ang ibig sabihin ng pag-aayuno sa language term, yung imsak na sinasabi, wal imtina' ani shay'. Ang ibig sabihin ng imsak, pagpigil. Ito yung pagpigil o di naman kaya pag-iwas sa isang particular na bagay. So yun ang language. Yun yung ibig sabihin ng literal na kahulugan. Halimbawa, iniwasan mo ang pag-Facebook, abay, nag-ayuno ka. Ibig sabihin ang, yes, at matatawag kang nag-ayuno. Literal na kahulugan. Halimbawa ngayon na iniwasan mo ang pagkain ng mga karne dahil vegetarian ka, ikaw ay nag-ayuno. So nag-ayuno ka sa isang particular na bagay. Diba? So yun ang literal na kahulugan ng pag-ayuno. But of course, hindi yan ang ating paksa. Kaya sabi ng mga ulama, ang literal na kahulugan ay mas malawak kaysa Islamic na kahulugan ng isang salita. Okay, dahil bakit? Dahil ang literal, saklaw ang lahat. Di ba? So, pag-ayuno, pag-iwas sa isang bagay na partikular, o pag-iwas sa pagkipagtalik, pag-iwas sa paggamit ng ganitong bagay, pag-iwas sa pagkain, pag-iwas sa pagtrabaho. So, lahat ng ito ay pasok sa literal na kahulugan ng pag-ayuno. Now, tutunghayan natin ngayon ang istilahan, ibig sabihin ay Islamic meaning ng pag-ayuno. Una-una, ito sabi ng mga ulama, definition ng mga ulama, at-ta'abbud lillahi ta'ala. Sa nauna na, at-ta'abbud lillah. Ang ibig sabihin, ito yung pagsamba sa Allah. Pagsamba para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, hindi may tuturing na pag-ayuno ayon sa Islam kapag ang pag-ayuno na ito hindi para sa Allah. Hindi bilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, kinakailangan na ito ay pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala bil imsak sa pamamagitan ng pag-iwas. Sa pamamagitan ng pag-iwas o pagpigil. So, ano yung ipipigilan dito? Anis ta'ami wa syarab. Anit ta'ami wa syarab. Pagpigil o pag-iwas sa pagkain at pag-inom. Wal jima'. Ibig sabihin, hindi lamang pag-iwas sa pagkain at sabihin natin, pag-inom, bagos, pag-iwas din sa pagkikipagtalik. Pag-iwas din sa pagkikipagtalik. Now, dadagdagan natin sa anumang gawaing nakakapagpapawalang bisa. Okay? Pag-iwas sa anumang pagkain, pag-iwas sa anumang inumin, pag-iwas sa pagkikipagtalik, o pag-iwas sa anumang gawain na ito'y nakakasira. Na ito ay nakakasira min tulu'il fajri ila ghurubis syams, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. So ito yung kumpletong kahulugan ng pag-aayuno ayon sa Sharia. Ayon sa tinatawag na Sharia. So ibig sabihin, pinigilan mo nga lang ang pagkain pero uminom ka, ay hindi rin matatawag yon na pag-aayuno ayon sa Sharia. O di naman kay vice versa, pinigilan mo ang pag-inom pero kumain ka. O di naman kaya pinigilan mo ang pagkain at inom pero yung pag-aasa, yung pagkipagtalik hindi mo napigilan. Grabe ang syahwa mo. So, malinaw na ito ay but of course, meron tayo inshallah, matatalakay natin yung mga kabayaran sa particular na gawain na ito, inshallah subhanahu wa ta'ala. Now, pag-usapan natin ngayon yung bilang pangkalahatan, yung kainaman ng pag-aayuno. Kainaman ng pag-aayuno.
Ang kainaman ng pag-ayuno partially ay binanggit ng Allah sa banal na Quran sa Suratul Baqarah. Suratul Baqarah, aya 183 to 185 ng banal na Quran, na sinabi ng Allah, Ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sinabi ng Allah, o kayong mga naniwala sa Allah at sumunod sa kanyang sugo at tumupad sa kanyang batas, ang pag-aayuno ay ipinag-utos niya sa inyo na tulad ng kanyang pagkakautos sa mga nauna sa inyo. Nang sa gayon, ito yung illah. Ito yung isa sa mga justification kung bakit ipinag-utos ng Allah ang pag-aayuno. Nang sa gayon ay magkaroon kayo ng takot sa inyong Rab. Ibig sabihin, ang sino mang nag-aayuno na pero walang takot ay walang saysay ang kanyang pag-aayuno. Maglagay kayo ng harang sa pagitan ninyo at ng pagkakasala sa pamagitan ng pagsunod at bukod tanging pagsamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyaman ma'adudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ipinag-utos ng Allah sa inyo ang pag-aayuno sa mga bilang na araw. So ibig sabihin dito, alam natin specific days lamang na walang iba kundi ang entire month ng buo ng Ramadan. Ito ay sa mga araw sa buwan ng Ramadan, gayunpaman kung sino man sa inyo ang may sakit at mahihirapan siyang mag-ayuno, o di kaya siya ay isang manlalakbay, ay maaari niyang itigil muna pansamantala ang kanyang pag-ayuno. Ito yung kaganapan ng pananampalataya. Dahil sa pananampalataya natin, itinuturo natin, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi lahat ng tao ay pari-parehas ng lakas. Di ba? Hindi lahat ng tao ay mayroong kakayahan, ika nga. Kaya nga, binigay ng sabihin natin ang pagpapaliwanag, pinaliwanag sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung sakaling ang pag-aayuno ay hindi na nagawa dahil sa may kadahilanan, katulad na lamang ay may sakit o di naman kaisang nalalakbay, ay maaari niyang pansamantala o itigil ng pansamantala ang kanyang pag-aayuno. Ito ay bilang rahman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ito ay narapat niyang palitan sa ibang araw sapagkat ito ay utang. So pag ikaw ay umutang, kinakailangan mong bayaran at ito ay utang mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung gaano karami ang hindi niya naisagawang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ay ganun din ang kanyang ipapalit. At para naman sa mga mahihirap ang mag-ayuno, ika nga, dahil sa hirap na mararanasan nila, ay baka hindi nila makayanan ito, na tulad ng mga matatanda na o ng mga may sakit na wala ng pag-asa pang gumaling. Ang kailangan lamang nila ay magbigay ng fidya. So subhanallah, ito'y kahalaga ng pag-aayuno ba na supposed to be ay wala kang kakayahan, so hindi mo na dapat gawin. Pero dahil sa kahalagahan nito ay mayroong kapalit nito bilang katumbas ng pag-aayuno na hindi mo na isagawa. Ito ay walang iba kundi ay magbigay ng fidya. Ang ibig sabihin ng fidya, yung araw-araw, isang hapunan ng isang araw. Okay na, ito ay pagpapakain ng miskin. Ito yung fidya. Pagpapakain ng miskin araw-araw o isang hapunan sa isang araw. Na ito ay pagpapakain ng miskin, ang ibig sabihin ng miskin, mahirap na tao. Subalit kung lalampasan o hihigitan niya ang fidya na itinakda sa kanya at nagpakain siya ng higit pa kaysa rito, at ito ay kusang loob, ay mas nakakabuti ito para sa kanya. At kung matitiis naman niya ang kahirapan, ay mas makakabuti ang pag-aayuno para sa inyo kaysa pagbibigay ninyo ng fidya kung batid lamang ninyo ang napakagandang idudulot ng pag-aayuno at gantimpala nito mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin, meron kang sakit, itry mo na mag-ayuno pa rin. Pag hindi mo na talaga kaya, ibig sabihin, saka ka pinahintulutan na putulin. Okay? Halimbawa, matanda na. So, alam natin, wala akong pinariningan dito. Ibig sabihin, kapag matanda na, ka na, so, itry mo muna mag-aayuno. Pag talagang hindi mo na kaya, so, saka ka pa, ibig sabihin, ito din yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na fidya. Okay? At bilang karugtong ng ayat sinabi ng Allah, Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man tatawwa'a minkum fihi falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra wa litukmilu al-'iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sa buwan ng Ramadan, sinimulan ng Allah ang paghahayag ng dakilang Quran sa Laylatul Qadar.
na kung saan ito yung dakilang karangalan, gabi ng dakilang karangalan, bilang patnubay sa mga tao tungo sa katotohanan. Inilahad sa gabing yaon ng Laylatul Qadar ang malinaw na mga palatandaan hingil sa patnubay ng Allah at ang mga pamantayan sa pagitan ng katotohanan at kamalian. Kung kaya, sino man sa inyo ang inabot ng buwan ng Ramadan na nasa malusog na kalagayan at nakatigil lang siya sa kanyang bayan, ibig sabihin, pag traveler ka, hindi obligado sa iyo. Narapat na sa paa sa kanya na mag-ayuno sa mga araw na ito. Magkagayon pa man, pinahintulutan sa mga may sakit na manlalakba at malalakbay na kumain at hindi mag-ayuno, ngunit pagkatapos ay babayaran na lamang nila ang mga bilang ng araw na kanilang itinigil o hindi pinag-ayuno. Hangad ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging madali para sa inyo ang kanyang batas, hindi niya nais na kayo ay pahirapan. Kundi ang nais lamang niya ay mabuo ninyo ang buwan ng pag-aayuno ng isang buwan at pagkatapos ay magtapos kayo sa pamamagitan ng pagbibigkas ng takbir, pagsasabi ng Allahu Akbar, sa araw ng Eid, at siya ay inyong dakilain dahil sa kanyang patnubay sa inyo, at tumanaw kayo ng utang na loob sa kanya sa lahat ng mga biyaya na kagandahan loob na ipinagkaloob sa inyo bilang gabay at pagpapagaan ng mga bagay para sa inyo. So malinaw dito mga kapatid, ito yung kainaman ika nga ng pag-ayuno na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran ika nga. At hindi lamang yan, para sa isang tinatawag na nag-ayuno, ay meron siyang malaking benepisyo ika nga na makukuha na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na ito'y doble-doble na hindi niya inaasahan. Halimbawa, pag gumawa ka ng mabuti sa labas ng pag-ayon ng buwan ng Ramadan, pagdating ng buwan ng Ramadan ay dudublihin ito. Dudublihin ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagpaparangal sa Kanya at pagdadakila sa gawaing mabuti na yon. At ito'y nabanggit, pinatunayan mismo sa Hadith Al-Qudsi, na kung saan mula sa salaysay ni Abu Hurairah, radiyallahu an, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'af, lahat ng gawaing mabuti na ginawa na ang kani Adam ay dudublihin, it will be multiplied, it will be doubled, ika nga. Al-hasanatu asharu amthaliha, yung mabuting gawain na yon ay it will be 10 times, okay? 10 times ika nga, na gawain, na mabuting gawain ng gantimpala. Ila sa ba'umi at yadhi'afin. At 10 times to 700 times. So napaka ano yun? Napaka sabi nating napakalaki nun. Halimbawa, ano ba yung gantimpala na nagdarasal ka ng jamaa? Nakalagay sa hadith. 25. Sa ibang narration is 27 na gantimpala. So ginawa mo ito sa buwan ng Ramadan. So 25 times 10. Ilan? Yung engineer? 250? 250. Sa palagay natin, ayun pa natin, 700. So, 25 times 700. O ilan? Laki-laki. Ha? Nasaan yung calculator ninyo? Yung calculator mo nga. At least, paano ba? At least malaman natin, mashallah, yung ganding pala, napakalaki. 25 pa yun na, hindi pa sa 27 yun, 25. 25 times 700. 17,500. Ha? 17? 700 daw? 17,500. Oh, isang pagdarasal lang yun. So, 5 times a day. So, i-times mo sa 5 yan. 87,500 kapatid sa loob lamang ng isang araw ng gantimpala. La hawla wala quwwata illa billah. 87. So meron kang isang buwan, 30 days. Times 30. Oh, ilan? Milyon? 2,600,000 lang. La hawla wala quwwata illa billah. Plus Laylatul Qadr. Alfa shahr, ibig sabihin, subhanallah. Oh, iba pa yung mga sunna mo. Subhanallah. Iba pa yung, wajib pa lang yan, ha? Iba pa yung sunna, iba pa yung sadaka, iba pa yung pagpapa-iftar mo, iba pa yung pagwudu mo. Ilista mo lahat, kapatid. Subhanallah. So, yun ang isa sa mga, ika nga, hindi mabilang. Sa makatuwid talagang hindi mabilang. Hindi mabilang na gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag gumawa ng isang kabutihan ng isang nag-aayon sa buwan ng Ramadan. Okay, ang isang Muslim sa buwan ng Ramadan bilang pangkalahatan mabuting gawa. At hindi lamang yan. Qala Allah azza wa jal, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal, illa siyam. So yun lamang ay
Yung mga kinakalculate lamang natin, yung ibang ibada bukod sa pag-aayuno. Kasi ang ibada na pag-aayuno, ito ay unlimited. Okay? Unlimited. Kaya sana sa illa siyam. Maliban lamang sa pag-aayuno, fa innahu li, sapagat ito'y akin. Ibig sabihin ng mga ulama, pinaliwanag ng mga ulama dito na maliban sa akin, ako mismo, wa ana ajzi bihi. Ako mismo yung nakakaalam kung ano ang gantimpala ng nag-apag-ayuno sa buwan ng Ramadan. So dito, ibig sabihin unlimited. Hindi lamang 700 times, bagos na, ika nga sabi natin ay extreme, ika nga, at most. Kung ganun, Ustad, pagdating ng Ramadan, unlimited ibada yun. Unlimited talaga. Naka-register ka na Oh, Masya Allah talaga. Subhanallah. Kabilang pa sa bakit mainam para sa benefits niya, bukod doon sa gantimpala na yun, merong specific na binanggit mismo, yung hadith na ito, hadith Qudsi, na kung saan yada'ahu shahwata wa ta'amahu min ajli. Bakit siya gagantimpalahan ng ganon? Na hindi katulad ng ibang ibada? Bakit una-una, yada'ahu shahwata wa ta'amahu min ajli. Dahil iniwan niya raw yung kanyang shahwa. Diba, ano man ang desire mo, gustong-gusto mong mamasyal, pero ayaw mo kasi nag-aayuno ka. Gustong-gusto mong kumain ng masasarap, pero ayaw mo kasi napipigilan ka ng pag-aayuno. Diba? Gustong-gusto mong makipagtalik, makipag-sweet sa iyong asawa, pero ayaw mo yun sapagkat ito ay napipigilan ka ng pag-aayuno. Diba? Gusto mong manood ng mga bagay na ganyan, pero ayaw mo sapagkat napipigilan ka ng pag-aayuno. Okay? Anong dahilan? Min ajli, dahil sa akin. Okay, ito yung dahilan bakit napipigilan natin ito, dahil sa tinatawag na takot natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan ang kabilang. Lisaim farhatan. At para din sa nag-aayuno ay meron siyang dalawang kaligayahan. Ang kaligayahan niya dito sa ibabaw ng mundo at sa kabilang buhay. Isa na rito, farhatun 'inda fitri. Para sabihin yung kaligayahan niya kapag siya ay nag-break ng pag-aayuno niya. Wala kang makitang nag-aayuno nag-break na malungkot. Di ba? Lahat ng nag-break ng pag-aayuno talagang di ba? Talagang mas napakasaya niya. Di ba? Nalulugod siya, ika nga. Pag meron kang nakita nag-aayuno ng lungkot, ganoon talaga yung mukha niyan. Wala ka nang magagawa doon. Okay. Okay, 'yun ang una. Farhatun 'inda liqa'i rabbi. 'Yun ang pangalawa, yung kaligayahan niya sa pag-meet niya, sa pagkikipagtagpo niya sa kanyang Panginoon sa araw ng paghuhukom. So dalawang kaligayahan sa ibabaw ng mundo at sa kabilang buhay. Wala khalufu fihi atyabu 'indallahi min rihil misk. At yung pag-iba ng amoy, ika nga, yung pag-iba ng amoy na ibinubuga, na mula sa kanyang diaphragm, mula sa kanyang dito, ano tayo dito sa ano? Tiyan o sa loob. Sikmura, ika nga, okay? Na ito nilalabas ng kanyang bibig ay para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay pinakamabango, okay? Kaysa sa pinakamabangong pabango na alam natin, ika nga. So, hindi na nangangahulugan dito, ay ibig sabihin pala, Ustaz, hindi na ako magtututbrush, hindi na ako magsisiwak. Hindi yun. Okay? Kasi kaya sabi ng mga ulama na ang pagdagsisiwak, kahit anong siwak mo, hindi mo nababago ng siwak kung ano yung dulot ng amoy na nanggagaling sa sikmura. Kasi yung binabago lamang na amoy na siwak, yung nasa bibig mo, labas ng bibig. Pero yung dito, kahit anong gawin mo, talagang hindi mababago yan. Ito yung tinutukoy. Ito yung tinatawag na tinutukoy dito. Okay? Na ibig sabihin ay kaya maaari kang magsiwak sa lahat ng oras habang ikaw ay nag-aayuno. May mga ulama nagsabi na after na ng duhur ay makruh ang pag-aayuno, no? Sapagkat ito ay refutable sapagkat ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nakalagay sa hadith na siya ay nag-aayuno, nakita na sa sallallahu na gumagamit nag-aayuno siya kahit pa ito ay nasa hapon. Mayroong hadith na nagsasabi at ito ay naitala sa tinatawag na authentic hadith. Malinaw? So dito mga kapatid ay yun isa sa mga benefits lamang ng nag-aayuno, ika nga. Okay? Now, pag-usapan natin ngayon, ano ba yung hikmah? Ano ba yung wisdom behind sa likod ng sa likod ng pagiging obligation natin o pag-oobliga sa atin ng pag-aayuno? Ano ba yung kadahilanan talaga nito? Bukod doon sa rahman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at iba pa. Okay? Unang-una unang kadahilanan, ang hikmah dito, itinatag ang takwa. Pagtatag sa tinatawag na takwa. Okay? Sa pamamagitan ng pagsuko, ika nga, sa mga batas, sa mga utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at gayon din ay pagsunod, yun yung bang pagsunod, pagtugon sa pamamagitan ng kusang pagsunod sa mga batas o rulings ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulad kayo sa amin ng ayah kanina, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, upang kayo ay magkaroon ng takwa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ibig sabihin, ang pag-aayon ng hikmah dito para maitatag ang takot.
para maitatag ang pagsuko sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga batas at sa kanyang mga kautusan. Okay? But of course, ilan lang yan, ika nga, kasi maraming mga ibada na nangangahilian, ibig sabihin na nagpapatunay rin na ito'y pagtatag ng pagkatakot. Walang duda. But particularly, ito ay sa pag-aayuno. Pangalawa ay, ito'y pagsasanay. Ito ay pagsasanay sa ating kaluluwa na maging matimpihin tayo at gayon din ay pagbibigay ng kapangyarihan na mangingibabaw ang kaisipan kaysa sa syahwa. Ang pag-aayon kasi bakit kasi nangingibabaw yung kaisipan mo kaysa sa yung self-desire. Kasi, di ba? Whereas minsan kapag hindi ka nag-aayon, mas nangingibabaw yung pagnanasa mo kaysa doon sa kaisipan mo. Di ba? Walang baon, di ba? Okay, malaya Malaya kang kumain, gusto mo ng pagkain, walang problema. Di ba? Hindi mo naiisip kung lalo pat ikaw ay iniibig mo yung pagkain na yun. Lalo pat ito'y tom yum. Malinaw? So, yun. So, sinasanay mo sinasanay mo yung kaluluwa mo sa pagtitimpi. Okay? Sa pagtitimpi, at alam natin ay malaking struggle yung pag-aayuno para sa isang Muslim. Lalo pa sa isang mahirap, walang problema kasi lagi nang gutom Sanay na Sa isang mayaman, di ba? Ito'y malaking struggle sa kanya. Lalo pat mga busaw. Lalo pat mahilig kumain. Di ba? So, yun. Another thing, kabilang sa tinatawag na hikmah sa likod nito, ay ito yung tinatawag na pagtanim sa kaisipan na sa bawat Muslim o bawat tao ng kabutihan. Inintindihan? Yung mga iniisip lagi natin, kasi nag-ayuno tayo, paano ba ako gumawa ng mabuting gawain? Di ba? Paano ba yung pagpapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi lang pakikiramay pagkakaroon ng awa sa mga nangangailangan. Sa mga nangangailangan, o din naman kayo sa mga less privileged na binigyan na yung bang salat sa anumang meron ang isang sa isang mayaman o sa sinumang nakakaramdam ng gutom. At gayon din sa kanyang tinatawag na magbibigay sa kanya ng pagpapalambot sa kanyang damdamin sa kanila. At gayon din ay nagiging malumanay sila, yung mga yung mga matitigas pag sila nag-ayuno. Pag dumating na sa pag-aayon na malumanay sila sa mga, sabihin natin na sa kanila, mga boss ka, malupit ka sa malupit ka sa tauhan mo. Pagdating sa pag-aayon, kalmado yan sila. Di ba? Naging kalmado yan sila ba? Okay? So, yung mga mayayaman, naging kalmado sila doon sa mga mahihirap. Sa buwan ng pag-aayon, yung mga mayayaman, natuturuan sila sa pamamagitan ng pag-aayon, ini-educate sila sa pamamagitan ng pag-aayon, kung paano makitungo sa kanila ng mabuti. Pangalawa, kung paano makiramdam sa kanila. Pangatlo, kung paano isipin nila yung kalagayan ng kanilang mga kapatid na mga mahihirap. Kaya nga't ganun, sa buwan makikita mo, subhanallah, naging marunong sila magbigay ng sadaka. Di ba? Naging marunong silang tumambay sa kalsada para mamigay ng mga tubig. Hindi na ginagawa yan sa normal na mga araw. Di ba? At subhanallah, makikita mo sa haram, makikita mo Allahu Akbar. 'Di ba? Bawat pamilya, mayroong kanya-kanyang kutayan. Ngayon pa lang nagtasjil na sila. Ibig sabihin ng tasjil, nag-record na ba sila na doon ang posisyon ko, yung pamilya ko doon ang posisyon. Pamilya dito doon ang posisyon. Sa haram. Ay doon sa Masjid Nabawi at saka kaya nga't makikita mo, halimbawa sa isang araw ganito yung subukan mong tingnan at obserbahan na itong araw na ito. Tandaan mo yung nagbibigay ng iftar sa haligi na ito. The same din yung araw na yon. Kasi bakit? Recorded na doon yung pwesto nila. Okay? So nakakuta na bakit? Dahil yan, wala silang ibang hangarin kundi ang kabutihan. Wala silang ibang hangarin. Words sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sino man ang kayang gumawa nito. Kasi sa labas ng Islam, mayroong kinakailangan ay mayroong mukabil, mayroong kapalit. Di ba? Either ibuto, nakatulad ng ginawa ni Maruhas. Diba? Nagbabayad ng 500, di ba pa? Para kang artista, no? Okay, malinaw kapatid. So ito yung isa sa mga napakahalagang, ibig sabihin dito, ang wisdom ng pag-aayuno is education. Okay? Ibig sabihin to educate is particularly doon sa mga mayam at may kakayahan. Another thing na hikmah dito ay ito yung pagpapaluwag Ito yung pagpapaluwag o pagpapagaan sa yung body system. Okay? 'Di ba? Alam natin 'yan. Okay? Na kung saan ito ay napakaraming gawain na ginagawa
sa labas ng pag-aayuno, sa buwan ng Ramadan ay, ibig sabihin, pinapagaan. Hindi nag-work. Hindi nag-work out, ika nga. Okay ba? Di pag buwan ng Ramadan, halimbawa, sa trabaho na lamang, di ba? So meron tayo, yung kumpleto yung oras sa pagtatrabaho natin pag walang buwan ng Ramadan. Pero pag buwan ng Ramadan, na either 8 hours, ilang oras ba? 4 hours lang. Ang iba, 5 hours. Di ba? So yun. Di pinipaya nag-overtime ka. So nare-relax mo yung body system mo. O yung immune system, ano pa ba dyan? Ganyan din nga yung sabi natin, yung mga muscles, yung intestines, di ba? Di ba sa araw, lagi tayong kumakain, so umaandar lagi yan. Pero pag nag-ayun, nag-relax sila. Okay, subhanallah. Intindihan? Na kung saan ito yung nagbibigay ng katiyakan sa magandang kalusugan, ika nga ng tao, at gayon din yung tinatawag na function ng katawan natin ay nagkakaroon ng magandang epekto. Okay? Magandang takbo, yung function ng ating dugo, yung function ng ating mga muscles at iba pa. So walang duda. So ibig sabihin, dito, hindi lamang tinatawag na spiritual benefits ang dulot ng pag-aayuno, bagkus it's a physical benefits. Lahat, social benefits, spiritual benefits, physical benefits, lahat ng package ng benefits andyan na. Okay? Sa tinatawag na pag-aayuno. Okay? At marami pang iba na mga kadahilanan o di naman kay wisdom sa likod ng pag-aayuno. Okay? Now, tunghayan natin ngayon yung hukom ng pag-aayuno. Ano ba yung rulings? Kasi pag sinabing pag-aayuno, general. Okay? Pangkalahatang pag-aayuno. Kaya nga't merong dalawang fraction, ika nga, pagdating sa hukom ng pag-aayuno. Una, yung tinatawag na compulsory fasting. Yung wajibat siyam. Ibig sabihin, ito yung mga siyamul ibig sabihin ay obligadong tinatawag na pag-aayuno. Okay? Which is siyam wajib. So dito ay, ang obligadong pag-aayuno ay nahahati sa dalawang uri. Ang obligadong pag-aayuno, nahahati sa tinatawag na dalawang uri. Unang uri nito, ito yung obligadong pag-aayuno na kung saan mula sa simula pa lamang, inobliga na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nang una, ito yung obligadong pag-aayuno na simula pa lamang, ang nag-obliga nito ay walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala na inobligan niya sa kanyang mga alipin. Ano ito? Anong tinutukoy dito? Ito yung buwan ng Ramadan. Ito yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan na kabilang o bahagi ng haligi ng Islam. Pangalawang obligasyon. Obligasyon na kung saan yung tao mismo ang nag-obliga na mag-ayuno. Okay? Yung tao mismo, ika nga, ito yung obligadong pag-aayuno na kung saan ang tao mismo ang nag-obliga sa kanyang sarili na mag-ayuno. So yung pag-oobligado na yon ay obligadong isagawa na yon at sa katuparan na yon. Halimbawa, anong mga halimbawa nito? Sige nga. Ha? Yes, magpanata. Okay? Magpanata, ika nga. So yung pag nagpanata ka sa isang gawain tapos hindi mo na isa katuparan, ay obligado kang tinatawag na mag-ayuno bilang kapalit doon sa panata na yon. O di naman kaya nagpanata ka na mag-ayuno ka. Okay? Obligado mong isa katuparan yon. Okay? So yun. Ibig sabihin ay obligasyon dahil sa tinatawag na ikaw nag-obliga. Another example, yung mga kabayaran. Mga kabayaran, halimbawa sa Hajj. Nakagawa ka ng mga nakapagpapawalang bisa ng sabihin natin ng ihram. Di ba? O di naman kaya ng nusuk, ika nga. Malinaw? Halimbawa, ikaw ay sinadya mo na naka-ihram ka, sinadya mo na kunin mo yung buhok mo, haitin mo yung balahibo mo, alam mo yung rules. Okay? Hindi ka jahil, alam mo yung rules, ika nga. Batid mo na, ginawa mo yun, ika nga. So malinaw, hindi ka nakalimot, bagos batid na, ginawa mo yun. So walang duda ay magkakaroon ka ng tinatawag na sabihin natin ay, hadi. Ngayon, kung wala kang hadi, so yun, ay walang duda, yun sa mga ay magkakaroon ka ng tinatawag na pag-aayuno, di ba? Halimbawa, wala kang tinatawag na hadi, o di naman kayo sabihin natin, ikaw ay tamatto. Tapos wala kang sabihin natin ay wala kang kambing na mapambayad. So magsasagawa ka ng 10 days na pag-aayuno. Okay, which is 3 days sa loob ng Hajj at sabatun idza raja'atum, ibig sabihin 7 araw kapag ikaw ay nakabalik na. So lahat ng ito ay ikaw mismo ang gumawa, ika nga sa sarili mo para maging obligado sa iyong pag-aayuno na yon. At iba pang mga halimbawa mga kapatid. Okay? So yun yung dalawang uri ng obligadong pag-aayuno. Pangalawang tinatawag na sabihin natin, pangalawang uri ng pag-aayuno ay walang iba kundi ito yung siyamun mustahab.
Ibig sabihin ng siyam mustahab, ito yung pag-aayuno na pinahintulutan o bukod doon sa obligado. At marami ito. Lahat ng ito ay napapaloob dito yung lahat ng forma ng pag-aayuno na inirekomenda sa atin ng Allah at gayon din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magbigay tayo ng halimbawa. Ito yung pag-aayuno sa Monday, pag-aayuno na tinatawag na Monday and Thursday. At gayon din pag-aayuno sa 3 days every lunar month. Okay? Every month ng Hijri. At gayon din sa pag-aayuno ng ika-10th day ng Muharram. Di ba? O di naman kaya ika-first 10 day ng Dhul-Hijjah. Okay? O di naman kaya ay yung on the day of the Arafah sa mga hindi nag-Hajj. So lahat ng ito. At marami pang iba. Sa mga day of Ashura, ika nga. So lahat na may iba pa, ika nga ng mga recommended o kaya ay sunna na pag-aayuno. So lahat ito ay saklaw dito, ika nga. So ito yung rulings, ika nga, ng Ahkamus Siyam. Now, pag-usapan natin ngayon yung mga kondisyon ng pag-aayuno para sa obligadong pag-aayuno. Ano ba ang kondisyon ng pag-aayuno doon sa obligadong pag-aayuno? Unang-una, Islam. Okay? Andiyan yung tinatawag na Islam. So, alam natin ang Islam, ibig sabihin ng Islam ito yung Muslim. So, ibig sabihin, ito ay hindi obligado sa hindi Muslim. So, kapag nag-ayuno ng hindi Muslim, pabayaan mo siya, hayaan mo siyang magutom. Okay? Yun. Pangalawa dito, yung maturity. Ibig sabihin ng maturity, yung bulog. Ibig sabihin dito, yung, nasa ano ba? Nasa tamang edad, ika nga. Ibig sabihin, hindi obligado sa mga bata. But of course, sino man ang mag-ayuno na siya hindi pa balig, hayaan mo siya bilang pagsasanay sa kanya na matuto, ika nga. Pero wag mong i-force, wag mo siyang pilitin, ika nga. Okay? Bagkus ini-encourage sa mga magulang na turuan ng kanilang mga anak na mula bata pa lamang ay mag-ayuno na. Para sa ganun, hindi na sila mahirapan kapag dumating na sa kanila ang obligadong sabihin natin gawain, ika nga. Naintindihan? Pangatlo yun, tinatawag na sanity. Yun yung pagkakaroon ng matinong pag-iisip. Hindi baliw, ika nga. Malinaw? Katinuan sa kaisipan. Ibig sabihin, dito, hindi obligado sa baliw. Okay? So, ang sinumang nagpuwersa sa baliw, na mag-ayuno, baliw rin yung nagpuwersa sa kanya. kasi walang matinong tao na kung saan ay ipipilitin niya yung baliw na mag-ayuno. Okay? So, pag pinilit niya yung baliw din siya. So, malinaw kapatid. May depresya, ika nga, sa kaisipan. Pang-apat na kondisyon, yung tinatawag na ataka. Ibig sabihin, al-istita'a, ability. Ibig sabihin, may kakayahan. Okay? So, nangangahulugan lamang dito na ang pag-aayuno ay hindi compulsory sa sinumang walang kakayahan. Tulad na lamang na may sakit at iba pa naglalakbay na hindi niya kaya mag-ayuno. Okay? So, dito, ito yung mga apat na kondisyon ng pag-aayuno. Kailangan ba ng mahar? O kailangan ng mahram? Walang mahram din. Kailangan ng mahram kapag nag-travel siya, mag-ayuno siya, tapos nag-travel siya. Malinaw kapatid? Okay. Now, particularly, let's discuss about the fasting in the month of Ramadan. Okay? Kasi sasaklawin natin lahat ng pag-aayuno. Pero ngayon ay pag-usapan natin ngayon yung pag-aayuno mismo na napapaloob sa buwan ng Ramadan, kung saan ito yung tinatawag na Siyam o Shahr Ramadan. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay kabilang sa haligi mula sa mga haligi ng Islam na kung saan ito ay itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. At tandaan natin na ang pag-aayuno na ito ay hindi lamang itinalaga para sa umma na ito, bagkus sa mga nauna ng umma na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biyatik sa sinabi ng Allah, sabi natin kanina, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Okay? At ganyan sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu bunya ala khamsin. Okay? At ang Islam daw ay tinayo ayon sa 5 haligi at isa na rito binanggit ang pag-aayuno. So ito yung batayan sa pagiging obligado nito. Okay? Now, pag-usapan natin ngayon, ano ba yung benefits, ika nga? Ano ba yung fadila, khisal? Ano ang benefits ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan? Kasi ang binanggit natin kanina, yung benefits na binanggit natin kanina, ito yung benefits bilang pangkalahatan, ika nga. Okay, ngayon, particularly babanggitin natin ngayon, yung mga benepisyo sa pag-aayuno ng buwan ng Ramadan. Sa buwan ng Ramadan lamang, ika nga. Yung benepisyo sa buwan ng Ramadan na pag-aayuno. Okay? At alam natin mga kapatid na unang-una, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at pagtayo ng mga pagdarasal dito sa buwan ng Ramadan ay nagbubunga ng kapatawaran.
nagbubunga ng kapatawaran at gayon din ng kapatawaran sa mga naunang pagkakasala. Anong sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sino man ang nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, imanan na mayroong pananampalataya at buong pagtitiwala at pananalig sa Allah, wa ihtisaban at mayroon ding hangad ang gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ay papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga naunang pagkakasala. Na halimbawa, nag-ayuno ka lamang nang mayroon kang iman pero wala kang hangad ng gantimpala. Papatawarin ba ang iyong pagkakasalang nauna? Anong sa palagay mo? Okay? Okay. Nag-aayuno ka lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala ng buong pananalig na ito'y inubliga ng Allah sa akin, mag-aayuno ako. Pero wala kang intensyon na hangad mo ang gantimpala sa Allah. Ang tanong, makukuha mo ang benepisyo na ito? Papatawarin ang iyong pagkakasala? Nang nauna pagkakasala? Okay. Yan ang katanungan, ha? Tandaan nyo, kasi yan sa exam. Okay. Ano sa palagay mo, Sheikh? Ano sa palagay mo, engineer? Ano sa palagay mo? Sa palagay ko. Hindi ka mapalagay? Hindi, para sa akin. Ikaw, Sheikh, anong palagay mo? Nag-ayuno ka lamang ba? Sige nga. Kasi sa akin kasi sumusunod ka, di ba, na sa utos sa'yo. Ngayon, kung hindi ka nagkakaroon ng reward, malagay para sa akin, hindi yan yun. Okay yun, tanggap yun. Ayun niya, sir, may niya siya na mag-ayun. Mag-niya siya na mag-ayun. Nag-ayuno siya, nag-intention na mag-ayuno. SDC. Intention niya mag-ayuno intention na mag-ayuno para sa Allah. Yung bang alam niya, mayroon siyang iman dito na kaya siya mag-ayuno dahil inubliga siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun lang ang intention niya. Pero wala siyang intention na hangad niyang gantimpala sa Allah. Ang tanong dito kasi nakalagay sa hadith na sino man ang mag-ayuno na mayroong iman at ihtisab. Ibig sabihin may hangad ng gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala, papatawarin niya ang mga naunang pagkakasala. Ang tanong ngayon dito, kapag wala kang intensyon, yung intensyon mo lang is para sa Allah, mayroong kang iman na ito inubliga sa'yo ng alat nag-ayuno ka dahil para sa Allah, pero wala kang intensyon na ito ay gantimpala, maakuha mo ba yung benefits na yun? Dito may mga paliwanag ang mga ulama. Okay? Pag ang pinag-usapan yung benefits, particular na benefits, okay, na ito ay papatawaran ng mga naunang pagkakasala, kinakailangan yung dalawa. Nakalagay sa hadith. Pero kapag pinag-usapan kung tanggap ang kanyang pag-ayuno, tanggap ang kanyang pag-ayuno. Okay? So acceptable yung kanyang pag-ayuno, pero pag ito ay tinatawag na benefits sa particular na nakalagay sa hadith, kinakailangan may sakatuparan ng dalawa. Ibig sabihin, kinakailangan mayroong iman, pangalawa, ihtisaban. Okay? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pangalawa dito ay nakalagay sa hadith sa salam bilang batayan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sino man ang itinayo niya ang Ramadan, ibig sabihin itinayo dito yung mga pagdarasal sa buwan ng Ramadan. Mayroong iman at mayroong ihtisaban ay papatawarin ang mga naunang kanyang pagkakasala. Pangalawang benefits, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay walang duda na ang sino mang sabihin natin nagtayo ng mga iba't ibang uri ng pagdarasal sa buwan ng Ramadan, lalo yung lalo na tinatawag na Qiyamul Layl, Tarawih at iba pa, tunay na tulad sinabi natin kanina, ito ay papatawarin ang mga naunang pagkakasala. Pangatlo, kapag ikaw ay nagsagawa sa buwan ng Ramadan, kapag ikaw ay nagsagawa ng umrah sa buwan ng Ramadan, okay? Which is lesser hajj na sinasabi, na ito ay isinasagawa mo sa buwan ng Ramadan, ang gantimpala nito ay katulad ng, nakapagsagawa ka ng hajj na kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Kaya nga pagsumikapan natin na at least isang beses lamang tayo magsagawa ng umrah, ika nga sa buwan. Yes. Okay? Sa buwan ng Ramadan, ika nga. Malinaw? So, pag nagsagawa ka ng 2 beses, ay para kang 2 beses na nagsagawa ng hajj. Okay? Nakasama ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. But of course, hindi mo kayang ihambing exactly kung nagsagawa ka ng hajj. Okay? We're talking about na paghahambing lamang, ika nga. Okay, sabi natin, pagtutulad, ika nga. Pero yung exact na gantimpala, ay hindi talaga, iba talaga yung isinasagawa mo talaga yung hajj na, mismo actual na hajj. Okay? Batay sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ang kanyang sinabi, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan aw hajjatan ma'i. Ibig sabihin, yung umrah sa buwan ng Ramadan, ang katumbas nito ay katulad ng sagawa ng hajj. O sa ibang narration ay katulad ng sagawa ng hajj na kasama ako. Malinaw? So, feel mo kasama mo si Propeta Sallallahu. Feel mo na sahaba ka, pero hindi ka sahaba. So, malinaw kapatid. Kasi lahat na kasama, lahat ng nagsagawa ng hajj kasama sa may sahaba. Pero hindi ka sahaba, huwag kang mag-ambisyon. Malinaw? Kabilang sa tinatawag, kaya nga nangangahulugan lamang dito mga kapatid na ang siyang Muslim ay kinakailangan ay magkusa siya, ika nga, gumawa siya ng kapatawaran. Mag-encourage siya, ika nga. Intindihan? At ituruan niya ang kanyang sarili. Okay? Encourage siya ang kanyang sarili. Unang-una sa paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, pag-iwas sa mga ipinagbabawal na gawain, ika nga, at gayon din ay pagpapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala, higit lalo ang pagsasagawa ng umrah. Okay? Kabilang sa benepisyo, ika nga, na ang buwan ng Ramadan, ito yung buwan na kung saan ay ibinaba ang banal na Quran. Buwan na kung saan ibinaba ang banal na Quran. Kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya nga sa isang Muslim ay kinakailangan na basahin niya ang banal na Quran, magbabasa siya ng banal na Quran sa buwan ng Ramadan. Kung hindi naman kaya magbasa ng banal na Quran sa labas ng buwan ng Ramadan, at least sikapin niya na basahin niya ito sa buwan ng Ramadan. Sapagkat yung diwa ng buwan ng Ramadan, ito yung diwa ng pagbabasa ng banal na Quran. Okay? Sapagkat ito ay mismo nakalagay sa ayan, tulad natin nabanggit kanina, Shahr Ramadan alladhi unzila fil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ustad, lahat ba ng ayat na gano'n? Tuwing Ramadan, binababa niya? Yung una. Ay, una lang. Yes, yung unang revelasyon. Ano bang unang revelasyon? Ano yung unang revelasyon na ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ala, hindi siya nag-aral ng sira, no? Fatiha, di ba? Yung una niyang... La hawla wala quwwata illa billah. Ang Fatiha ay unang kabanata. Hindi ko tinanong kung anong unang kabanata. Ang tanong ko kung anong unang revelasyon na inihayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La hawla wala quwwata. Ibalik nga yan sa basic, kapatid. Suratul Alaq. Okay, malinaw? Suratul Alaq. Iqra. Malinaw? Sabi lang Suratul Iqra. Nasaan ibinaba? Saan? Sa kuweba, di ba? Ano pala ng kuweba? Saan? Sa Jabal Nur. Jabal Nur, sa Garul Hira. Okay, malinaw? Hindi mo nakikita yung mga picture ko doon. Buwan ng Ramadan. Okay, malinaw? So doon ang unang tinatawag na ibinaba sa buwan ng Ramadan. So malinaw kapatid. But of course, that time, hindi pa inaubligang pag-ayuno. It's a month na kung saan ay hindi pa naging obligadong pag-ayuno ika nga. So malinaw? Kasi inubligang pag-ayuno actually sa after the Hijrah. 2 years after the Hijrah. Okay, sa buwan ng tinatawag na, I think kung di ako nagkamali, Sha'ban. Okay? Pang-anin na nito, benefits, ang buwan ng Ramadan is buwan ng kabutihang loob. Ang buwan ng Ramadan ay buwan ng kabutihang loob. Okay? Buwan ng bukas palad, ika nga. Intindihan? At gayon din buwan ng kabaitan, buwan ng pag-charity, buwan ng sadaka, buwan ng kawanggawa, na kung saan, buwan ng pagpapatawad, lahat ang mahalaga kabutihan. Okay? Na kung saan naisalaysay ni Ibn Abbas radiyallahu anhu sinabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi shahr Ramadan. Inna Jibril alaihi salam kana yalqahu min kulli sanatin fi Ramadan hatta yansalikha fayaridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Quran fa idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi min ar-rihi al-mursala. Naiulat ni Ibn Abbas, okay? Na sinabi niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nas, the most generous sa lahat ng tao ay walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinaka-masigasig ika nga. Pinaka-masigasig sa paggawa ng kabutihan sa lahat ng tao si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang kanyang pagiging masigasig sa kabutihan, ang pagiging most generous niya, as ipinapakita pa niya ito, mas lalo pa itong dinudublihin. Okay? At lalo pa itong pinagtibay ika nga sa buwan ng Ramadan. Okay? Na si Jibril alayhi salam, alam natin, na nagmi-meet sila lagi si Jibril alayhi salam sa buwan ng Ramadan. Na kung saan ay every year, nagmi-meet sila, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, si Jibril alayhi salam sa buwan ng Ramadan, upang sa ganun ay i-review ang banal na Quran. I-review ang banal. Kaya nga, bago binawian ng buhay si Propeta sallallahu alaihi wasallam, 2 beses nakipagkita
si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Anghel Gabriel kasama ang mga huffaz, si Zayd bin Thabit at iba pang mga tinatawag sa Ubay bin Ka'ab. Okay? Nasa kanya nagre-review sila. Ine-review nila yung entire Quran, verbatim, litra by litra, mula sa umpisa hanggang sa pinakadulo. Okay? Sa banal na Quran, bago siya binawian ng buhay. Para final exam. Ni-review. Okay? Kahit alam na, na-arrange na kung ano yung unang sura. At sa isang sura na yun, arrange niya kung ano yung unang aya hanggang sa pinakahuling aya. So, malinaw? So, yun. Bago siya binawian ng buhay, nakalimutan ko anong taon. Ang malaga sa ilang taon siya? 63 years old. Malinaw, pero anong taon? Alam, balikan yung mga nag-aaral ng mga sira. So, malinaw kapatid. At hindi lang yung mga kapatid, hindi lang yan, ibig sabihin, mas generous pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa sa isang cool breeze. Alam mo yung cool breeze? Yung isang mahangin na yung simoy ng hangin na malamig. Hangin-hamihan? Di ba pag dumaplis sa mukha mo yan, sa katawan mo yan, Masya Allah. Di ba? Pag napakasarap ng pakiramdam. Kung yun ay generous yun, mas generous pa doon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So, ganun kapatid. So, inshallah ay ito lamang ay ilan sa mga tinatawag na bahagi sa araw na ito ng ating pagtatalakay, inshallah. Then, inshallah, next week, tatalakay natin ngayon, ano yung inatas sa atin, paano natin matukoy yung pag-umpisa ng buwan ng Ramadan. Sapagkat dito talaga nagkaroon ng pagkawatak-watak ang mga Muslim, higit lalo sa ating bansa sa Pilipinas. But of course, dito sa Saudi Arabia, walang problema, hindi nagkawatak-watak kasi merong sinusunod. Okay? Sa atin sa Pilipinas ay talagang nagkawatak-watak, bawat tribo, kanya-kanyang pamantayan. Okay? Bawat lugar, kanya-kanyang pamantayan at iba pa. Okay? So Allah wala misawab subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.